Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, welcome po ulit sa Bible study po natin dito po sa Rema Fields. Amen po. So, ilang araw na lang po at Pasko na. Yan, advance Merry Christmas po. Amen po. Sa mga oras po na ito, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Yan, amen po. Bakit nga po ba si Jesus ay naparito? Amen po. Dahilan lang po ba sa wala? Hindi po. Si Jesus ay naparito dahil lang sa meron siyang misyon. Amen po. At si Jesus, iniwan niya ang masagana, maganda, at masarap na buhay sa langit para maibigay sa atin ang mga bagay na pinag-aaralan po natin sa linggo pong ito. Amen po. Hindi siya bumaba dito sa lupa para sa wala lang, kundi meron siyang mga bagay na ginawa para sa atin. Amen po. At nitong week po na ito, pinag-aaralan po natin yung Christ came to do things. Amen po, naparito si Jesus para gawin ang mga bagay po na ito. At nung Monday po, tinuro po sa atin ni Pastor Jeremiah, number 1 and number 2, to save us from sins. Amen po. Number 2, to fulfill the law. At kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastora Giselle, number 3, call sinners to repentance. At number 4, to bring division. Amen po. At sa mga oras po na ito, ipagpatuloy po natin, amen, ang mga dahilan bakit si Jesus ay naparito. Ano yung mga bagay, amen po, na ginawa ni Jesus. Amen po. So bago po tayo magsimula, minsan pa, manalangin po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, sa mga oras na to, panalangin namin, O Diyos, ang bigyan mo kami ng bukas sa puso't isipan ng sa gayon ay maunawaan namin ang iyong mga salita at mga bagay na nais mong maipabatid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kausapin mo kami, manayang kumilos, Panginoon, sa mga oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. And Christ came to do things. Number 5 po ay to give rest. Amen po, para bigyan tayo ng kapahingahan. And kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa aklat ng Mateo, chapter 11, verse 28 hanggang 30. Amen po, so basahin po natin. Ang sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen po. So dito po sa verse po na ito, inaanyaya po ng Panginoon, amen po, ang lahat ng mga nakakaramdam ng pagod. Amen po. Ang sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan. Amen po. So meron po siyang invitation sa bawat isa po sa atin. Amen po. Alam ko po, lahat po tayong mga tao, dumarating tayo sa time na napapagod po tayo, nakakaramdam tayo ng pagod. Amen po. At dito po, si Jesus ay naparito sa lupa para bigyan ng bawat isa sa atin ng kapahingahan. Amen po. At basahin po natin dito po sa Amplified Version, itong Mateo chapter 11, verse 28 to 30. Yan, mas pinalawak po dito at mas binigyan po ng malawak na meaning yung sinabi po ni Jesus. So, sabi po dito, come to me, all who are weary and heavy burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Take my yoke upon you and learn from me, following me as my disciple, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest, renewal, blessed quiet for your souls. For my yoke is easy to bear and my burden is light. Yan, amen. Sabi po dito sa mga heavily burdened, sabi dito, by religious rituals that provide no peace. Amen. Yan, minsan po kasi tayong mga tao, amen po, kung ano-ano yung mga tradisyon na ginagawa po natin, amen po, in order na tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Pero itong mga tradisyon, itong mga religious rituals na ginagawa po natin, madalas hindi ito nagiging sapat. Hindi natin nakukuha yung kapahingahan talaga na kailangan natin.
Amen. Bakit kasi ito sa mga ginagawa nating ritual, hindi naman talaga tayo exactly lumalapit sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoong Jesus, tinuturo po niya sa verse po na ito, hindi na natin kailangan gumawa ng kung anumang ritual o kung anong pang mga bagay. Ang gusto niya, directly lumapit po tayo sa Panginoon. Amen. Lumapit po tayo sa presensya ng Diyos. Amen po. Wala kang kailangan gawin, kailangan mo lang directly. Amen. Dumiretso ka sa Panginoong Jesus. Amen po. At sabi niya dito, and I will give you rest. Amen po. Ang pinakahulugan po dito, pag sinabing rest o kapahingahan na nagmumula sa Panginoon ay to refresh our souls. Amen po, with salvation. Amen po. At sabi dito, take my yoke upon you and learn from me, following me as my disciple. Amen po. So, dito po kasi sa mundo pong ito, amen po, maraming kapaguran. Hindi po ba? Punong-puno ng pagod dito sa mundong ito. Amen po, papagurin ka ng demonyo. Amen po, sa personal mo na buhay, sa pamilya mo. Minsan mapapagod ka din sa ministry. Amen po. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus, nag-aanyaya po siya. Amen. At sa atin pong mga tao, especially po sa ating mga Kristiyano, ang kapahingahan po natin ay matatagpuan lang sa Panginoong Jesus, sa presensya po niya. Amen po. Yan, ang tunay po na rest, amen po, ay yung at peace tayo. Amen po. Naniniwala po ko na laging magkakambal o laging magkadikit ang kapahingahan at ang kapayapaan. Amen po. Kasi magkakaroon ka ng kapahingahan kapag andun ang kapayapaan. Amen po. Ito po yung isang bagay na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo, yung tunay na kapahingahan. Amen po. Bakit kasi sabihin na po natin, amen po, na magbakasyon tayo. Amen po, magpunta tayo ng Boracay. Amen po, maaring physically, sabihin po natin tayo ay napapahinga, wala ka sa trabaho. Amen po, nakakita ka ng magandang view. So, physically napapahinga ka, pero maaring yung isipin mo, amen po, o yung heart mo, pagod pa rin. Amen po, mabigat pa din. Amen. So, hindi pa rin natin nakuha yung kapahingahan na gusto po natin. Amen po. Hindi po, pwede tayong ma-rest physically, pero mentally o emotionally at lalong-lalo na spiritually ay hindi. Amen po, hindi po to kayang ibigay ng mundo. Amen po. Kaya nakakalungkot pong isipin na ibang mga tao, amen po, dahilan sa hindi nila alam, amen po, sa time ng kapaguran, iba't ibang mga bagay ang ginagawa nila, kung saan-saan sila tumatakbo, amen po, para makuha itong kapahingahan, itong kapayapaan na kailangan nila, pero hindi nila nakukuha. Amen po, ano pong nangyayari? Mas nadadagdagan yung pagod, mas nadadagdagan yung kabigatan na nararamdaman. Amen po, bakit? Kasi mali yung lugar, mali yung tao na nalapitan. Amen po. At sa atin, sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos na ang tamang paraan para makuha natin ang totoong kapahingahan ay sa presensya ng Panginoong Jesus. Amen po, personally siya na po nagsabi ng lahat ng nabibigatan, ang lahat ng napapagod, amen po, sa buhay na ito, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Amen po, bakit? Kasi may something sa Panginoong Jesus na hindi natin makikita sa mundo eh. Amen po, may something na naibibigay ang Panginoong Jesus na hindi mo kayang matagpuan sa mundo, kahit na pang hanap mo sa mundo. Amen po, tanging sa presensya lang natin niya matatagpuan. Amen po. At pumapalyang mapahinga ang mga tao kung sa ibang bagay nila ito hinahanap. Amen po, ulitin ko po, pumapalyang mapahinga ang isip, ang puso ng mga tao kung sa ibang bagay nila ito makikita. Amen po. Ulitin ko po, when you are at peace, you are at rest. At ito pong dalawang bagay na to, ang Panginoong Jesus lang po ang tunay na makakapagbigay. Amen po. Kaya po ang sabi ng John chapter 14 verse 27, ang sabi pa doon ng Panginoong Jesus, peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Ito yung klase ng kapayapaan, itong klase ng kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen po. Dito po, Christ came to do things. Number 6 ay to give us rest.
bigyan tayo ng kapahingahan. At naalala ko po, ang isa pong kwento tungkol po sa wood chopping contest. Yan, ito po ay isang klase ng kompetisyon kung saan nagpaparamihan ang mga kalalakihan ng mga kahoy na mapuputol nila gamit ang palakol o yung axe. Amen po. At ito pong isang lalaki po na ito, siya po yung nag-aya sa isa pang lalaki. Amen, para sumali po dito sa contest po na to. Wood chopping contest. Amen po. Ito po ay buong araw na kompetisyon kung saan magpaparamihan sila ng naputol na kahoy. Amen po. At itong mga kahoy na to, hindi lang yung mga patpat na maninipis, kundi makakapal. Sabihin, hindi siya basta-basta mapuputol o mababali. Malibang may malakas na puwersa. Amen po, ang tumatama dito ng paulit-ulit. Amen po. So sa maghapon po na ito, itong tao na nagyaya, amen po, ay hindi siya nagpapahinga. Dire-diretso ang trabaho niya, dire-diretso yung pagpuputol niya ng mga kahoy. Amen po. At kung magpahinga lang siya, ay sobrang saglit lang. Dumaan ng lunch, nagmadali siyang kumain para makabalik siya agad kasi ganun yung eager niya na manalo dito sa contest na ito. Amen po. Pero itong tao na inaya niya dito sa contest na to, maraming beses na siya ay nagpahinga. Ano po, at during lunchtime nila, talagang hindi nagmadali itong tao na ito. Tinake time niya yung oras niya at kumain siya ng maayos. At sa kinahaponan, dumating ang time na mas marami pang naputol na kahoy itong tao na maraming pahinga kaysa dito sa tao na to na tuloy-tuloy ang trabaho. Ngayon, lumapit itong lalaki na to doon sa inaya niya. Sabi niya, hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan. Sabi niya, every time na i-check kita, wala kang ibang ginawa kundi ang mag-rest. Pero ako, dire-diretso yung trabaho ko at nagmamadali ako sa lahat. Pero hindi ko maintindihan, bakit mas marami pa yung naputol mo ng mga kahoy kaysa sa akin? Amen po. Ngayon, ang sabi nitong isang lalaki na to, na maraming pahinga. Yan ang sabi niya, ang nakikita mo lang kasi sa akin ay yung pagpapahinga ko. Pero hindi mo nakikita na during pahinga ko, pinapatalas ko yung axe ko o yung palakol na ginagamit ko. Amen po. So, makuha po natin dito sa kwento po na ito, sa atin, personally, sa ating mga Kristiyano. Amen po. Every time na tayo magpapahinga sa presensya ng Panginoon, hindi lang tayo basta binibigyan ng kapahingahan ng Diyos, kundi tayo ay pinapalakas din ng Panginoon. Amen po. Tayo ay pinapalakas niya para maging fit to work tayo sa mga susunod pa na araw. Para maging fit to work tayo sa oras ng pahinga natin sa presensya ng Panginoon through prayer, through Bible reading, sa devotion natin, sa meditation natin, sa time natin, sa pagbababad natin sa presensya ng Panginoon. Amen po. Sa time na yan, hindi ka lang pagpapahingahin ng Diyos, kundi patatalasin ka ng Panginoon, palalakasin ka niya para maging fit to work tayo sa mga susunod pa na trabaho na kailangan nating tapusin sa kaharian niya. Amen po. Hindi ko po, number 5, Christ came to do things to give rest. Mabigyan tayo ng kapahingahan. Amen po. At number 6, amen po, ay to save us from destruction. Save from destruction. Amen po. We are all heading to destruction if not because of Jesus. Amen po. Lahat tayo ay patungo sa kapahamakan kung hindi dahilan sa Panginoong Jesus. Amen po. At dito po sa Luke chapter 5 verse 9, Luke chapter 9 verse 55 hanggang 56. Ang sabi po dito, ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong spirito ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak kundi iligtas ang mga tao.
at nagpunta sila sa ibang nayon. Amen po. So, ito po yung time, kung umpisahan po natin sa verse 51 ng pagbabasa, ito po ang time kung saan nalalapit na si Jesus ay mamatay sa cross. So, papunta na po siya sa Jerusalem para ma-fulfill ang mga prophecy ng mga propeta noon pa man patungkol sa kanya, kung anong mga bagay na mangyayari po sa kanya. Amen po. So, on the way po sa Jerusalem, padaan po sila sa bayan po ng Samaria. At ang ginawa po ng dalawa niyang alagad, si James and John, hinanapan po nila dito sa Samaria ang Panginoong Jesus na mapagpapahingahan. Pero ang problema po, ayaw ng mga Samaritano na tanggapin po si Jesus. Amen po. Dahilan po doon, somehow nainis or nagalit po itong si James at si John. Kaya ang sabi po nila sa Panginoong Jesus, Panginoon, gusto mo po ba na magpaulan kami ng apoy? Paulanan namin sila ng apoy mula sa langit. Katulad ng ginawa ni Propeta Elijah. At time na to, ito po yung time na pinagalitan sila at nirebuke sila ng Panginoong Jesus. Ang sabi po sa kanila ng Panginoong Jesus, hindi nyo nalalaman kung ano ang spiritong nasa inyo. Sabi niya, naparito ako, naparito ang anak ng tao. Hindi para ipahamak ang mga tao, hindi para iligtas. Ayan po, ulitin ko po, si Jesus ay naparito. Sabi niya po dito sa Luke chapter 9, verse 55. Amen po, sabi niya, siya ay naparito, hindi para ipahamak ang mga tao, kundi para iligtas ang mga tao. Amen po. Yan, si Jesus po ay nawasak. Ang katawan ng Panginoong Jesus po ay nasira, nawasak, para ang bawat isa po sa atin ay maging buo. Amen po. So, niligtas niya po tayo sa pagkawasak mula sa impyerno. Hindi tayo mapahamak. Hindi tayo mapunta dun sa kapahamakan. Amen po, na naghihintay sa atin. Amen po. At kaya niya rin po tayong iligtas sa pagkasira ng buhay. Ito po sa mundong ito. Amen po. At siya ay naparito rin, amen po, para ayusin ang mga sirang buhay ng mga tao, ng bawat mga kabataan, ng bawat mga nanay, ng bawat mga tatay, yung lahat ng mga tao, amen po, na hindi maayos ang buhay. Naparito siya para ayusin ito. Amen po, ayusin ang mga bagay na sira. Amen po. And naparito si Jesus to save us from destruction. Kaya nga po si Jesus ay tinawag na Messiah. Amen po. Pag sinabing Messiah po sa Hebrew language, ang ibig sabihin po nito ay the Anointed One. Amen po, or Christ the Savior. Fit po sa Panginoon itong title na to. Bakit? Kasi tagapagligtas siya, hindi lang sa impyerno, kundi sa mga pangit na sitwasyon na makakasira sa buhay natin sa mundong ito. Amen po. So, Christ came to do things. Number 5, to give rest. At number 6, ay to save from destruction. Amen po. So, ito lang po yung nais ko pong i-share po sa hapon po na ito. Nawa po ay meron po tayong nakuha. Amen po sa araw po na ito. Minsan pa po, manalangin po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, napapasalamat kami sa mga salita mo na napag-aralan namin sa hapong ito. Panginoon, salamat dahilan sa binibigyan mo kami ng kapahingahan na nagmumula sa presensya mo, Panginoon, na hindi namin makukuha, hindi namin matatagpuan sa mundong ito. Panginoon, ikaw lang may kakayanan na mag-offer nito, tunay na kapahingahan, Panginoon. Kaya ikaw ay sapat na at higit pa sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa kalakasang nagmumula sa iyo. At salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin sa lahat ng kapahamakan, Panginoon, sa buhay na to at sa susunod na buhay, o Diyos. Kaya marapat ikay papurihan, marapat ikay sambahin, Panginoon. Na-appreciate ka namin sa mga oras na to. Lingkat na kilay sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po ulit sa bawat isa po sa atin and God bless po.